sa buhay po ng bawat isa po. We are so excited and so expectant, O God. Sa araw-araw po, ang aming buhay ay lagi po na ang iyong katapatan at patuloy na uh, panguna sa aming buhay ay naranasan po namin in so many ways ng aming buhay. So Lord, aming tugon, O Diyos, sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Araw-araw po na aming buhay maging patuloy po, Diyos, na ikaw ay aming pag-alayan po ng pagpupuri, pagsamba, pasalamat, paglilingkod sa aming pong buhay because our life is a gift from you. So Lord, we ma-maximize po namin, O Diyos, ang buhay na pinagkatiwala mo, binigay mo sa amin. And also, God, ma-enjoy namin ang buhay na ito na nagkatiwala mo. Sa kabila po na maraming mga challenges, maraming mga hamon na dumarating sa aming family life ministry. But Lord, we stand still and we declare that your word ay mas mahigit, mas malaki, mas malawak sa aming mga karanasan ng aming buhay. Kaya Lord, we thank you for this uh, gawain namin ng Daybreak Global and International. We thank you for our brothers and sisters, God, that through this ministry ay naniniwala kami, Panginoon, na ang pangyarihan po ng panalangin, uh, intercession prayers, Lord, ng aming gawain ito ay malaki po ang bahagi nito upang ang iyong dakilang mga layunin, Lord God, your glorious destiny before our family life ministry, before our nation, and the whole world, O God, ay mangyari po uh, sang-ayon sa iyong pinakadakilang plano. So Lord, salamat po, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin po nito to share your word. Give us, O God, the joy in our heart. Tuloy po yung hunger and thirst ng iyong salita ay laging ang nagpapalakas, nagpapasigla. Hindi lang po ito inspiration, hindi lamang po instruction, hindi lang po ito information sa buhay namin, but Lord, ang salita mo ay transformation, magbigay ng patuloy na pagbabago, grace by grace sa aming mga buhay upang sa salita mong ito ay makita ng mga tao that we are a good example. Maging modelo po kami, O Diyos, ng iyong salita sa araw-araw ng aming buhay. So that people will know, our family, friends, at mga spirit influence, we will witness, O God, kami po ay maging saksi po ninyo ng iyong katapatan, kabutihan sa amin. So Lord, we thank you in advance. And palang Lord, we are so excited, so expectant sa mga pagpapalat, biyaya, patuloy po ninyo na ini-entrust sa bawat sa. This is our prayer, this is our declaration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So again po, a blessed, joyful, and victorious, peaceful days about sa atin. Alright, so ating pong devotion for today no po ay makikita po natin no yung ating text doon sa Romans chapter 4 verses 20 to 21. So let me read this one. Ano po? He did not waver through unbelief regarding the promise of God. He was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promise. So ito po yung ating pong pag-aaralan, no? Ito po yung ating pinaka center text ng ating devotion for today. So let me just read to you yung devotion natin and then let's tingnan natin din po yung mga principles sa devotion po na ito. So out of this text, no, sa Romans 4:20-21, binigyan ko po siya ng title, no? Ang title po niya ay Faith that glorifies God, no? Faith that glorifies God. Okay. So Scriptures tells us that Abraham, without weakening in his faith, faced the fact that his body was as good as dead. Verse 19. He was not discouraged because he was not looking at himself,
but at Almighty God. He did not waver regarding the promise, but stood straight, not bending beneath the staggering load of God's blessing. Instead of growing weak, his faith grew stronger, exhibiting more power even as more difficulties became apparent. Abraham glorified God for his complete sufficiency and was fully persuaded that God had power to do what he had promised. The literal translation of this passage from the Greek expresses the thought in this way: God is not merely able, but abundantly able, no? Bountifully and generously able, with an infinite surplus of resources, and eternally able to do what he had promised. He is the God of limitless resources. The only limit comes from us. Our requests, our thoughts, and our prayers are too small, and our expectations are too low. God is trying to raise our vision to a higher level, call us to have greater expectations, and thereby bring us to greater appropriation. Shall we continue living in a way that mocks His will and denies His word? There is no limit to what He may ask and expect our glorious El Shaddai, our Almighty God. And there is no way for us to measure His blessing, for He is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Ephesians 3:20. A.B. Simpson, he said, and I quote, "The way to find God's treasure house of blessing is to climb the ladder of His divine promises. Those promises are the key that opens the door to the riches of God's grace and favor." And of quote. So, out of this devotion no po, ay mayroong tatlong prinsipyo and promises na gustong ipaalam, no? Gentle reminder sa ating pong buhay. So ang character po natin dito is none other than si Abraham, no? Si Abraham ay sabi nga sa ating binasa, hindi exempted sa struggles. Hindi po siya exempted sa struggles. He faced the reality, no, na sinasabi sa ating text kanina. Ano raw po, yung kanyang body was as good as dead, no, dahil po sa kanyang edad, no, sa ano na siya, yung kanyang katawan, yung kanyang physical na katawan, sabi doon, was as good as dead. Pero ang kakaiba, no po, hindi siya bumitaw sa promise ng God. Amen? Po, no? Hindi po siya bumitaw sa promise ng God. Instead of at looking at his limitation, ayan, no po, si Abraham, Abraham fixed his eyes on what? On God's ability. Hindi po doon sa kanyang limitasyon ng kanyang edad o yung limitasyon ng kanyang lakas, ng kanyang katawan. But he focused his eyes on God's ability and promises na mangyayari po sa kanyang buhay. Now, ang tanong po sa atin ay ito: kapag dumating ang impossible, saan ka nakatingin? Sa problem mo o sa promises po ng Diyos? Yan po yung question natin. No? Napaka-importante na makita natin na out of the impossibilities, tulad ni Abraham, ng kanyang katawan, sabi doon, was as good as dead, no? Limited na ang kanyang lakas, sigla. Saan ba siya nakatingin, no? Sa problema ba o sa promises ng Diyos? So, same thing na tinatanong sa atin, no? Marami tayong limitasyon sa ating buhay, sa ating family life ministry, no? At dumadating ang mga uncertainties, no, emergencies sa ating buhay, no? So, saan ba tayo nakatingin? Saan ba tayo nakafocus? Saan ba fix ang ating our eye? Sa tingin, no? Sa problema o sa promises ng Diyos? So, tingnan po natin
no? Tatlong bagay ang faith that glorifies God sa ating pong devotion. Number one, faith that does not waver. Yan po, kailangan po natin, no? Faith that does not waver. Yan po ang gustong-gustong makita, ma-display natin sa ating buhay para mabigyan po natin ang kapurihan ng Diyos. No? Hindi natitinag po na pananampalataya. Amen? Wow, hallelujah. I like that. No? Hindi natitinag na pananampalataya. Sabi po sa ating text, no, Romans 6:20-21, he did not waver regarding the promise. No? So si Abraham did not allow circumstances to shake his confidence. No? Hindi niya hinayaan, hindi niya pinayagan, hindi niya pinahintulot ng kalagayan niya, sitwasyon niya ay i-shake siya, no? Panghinaan siya, no? Ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kahit may delay, alam mo natin 'yon, no? Kung ano po ang promise kay Abraham. Okay? Matagal na nangyari at gumawa pa siya ng kanyang sariling diskarte para yung promise ng Panginoon sa kanya ay mangyari. Pero may delay, no? Kahit may delay doon sa promise kay Abraham, a promised son, kahit may impossibility, alam na ho natin yon, pagkat alam naman natin si Abraham and Sarah at that time ay kung titignan po natin sa realidad, physical na kalalagayan, ano, in our own thoughts or sa pagtingin ng tao, posible, di ba? Manganganak pa ba naman si Sarah, 100 years old, and then si Abraham ay nasa ganun na ring edad, no, 90 plus. Wow, no, may imposible, may limitasyon, no, pero sabi nga natin kahit may delay, kahit may impassibility sa situation po ni Abraham and Sarah, hindi po siya bumitaw sa salita ng Diyos. Amen? So, ano ibig sabihin nito? No, faith that does not waver means a kind of trust, no po, in God that remains steady even when circumstances are unstable, no? Steady siya, no? Even when circumstances are unstable. It is a faith that is not easily shaken by delays, doubts, pressure, or negative realities. Ano ko, ganyan ng tao, ano po? Hindi, kahit po tayo, hindi tayo exempted. Kahit sabihin na natin na tayo ay followers of Jesus Christ, believers of Jesus Christ, disciples of Jesus Christ, may mga pagkakataon na nayuyugyug, nauuga ang ating pananampalataya kasi may mga delays, may doubts, may pressure, or negative realities nga po sa buhay natin. In Romans 4:20, no, Abraham is the example, sabi nga natin, no? He did not waver through unbelief regarding the promise of God. Hindi po siya, although dumiskarte siya, no? Mali yung diskarte niya, may isip niya siyang diskarte siya, pero hindi bumitaw po ang Diyos, no? sa kanya, sa promise ng Panginoon. Kahit nakita niya na physically impossible na, matanda na siya at si Sarah, no? Baog, sabi nga, hindi niya pinayagan ang situation na magdikta ng kanyang paniniwala, no? Instead, he held on to what God said, not what he so. Yun po ang importante, no? Pag may sinabi ang Diyos, tutuparin Diyos, no? Gagawin ng Diyos kasi pangako niya, salita niya. So to waver in faith does not mean you never feel a doubt, no? So yes, dumadating din po sa punto na nag-ooperate tayo sa feelings and emotion. Sabi nga natin, no? Lagi, no, kapag tayo ay nag-operate sa feelings and emotion, medyo ano pa, medyo tricky yung emotions and feeling, no? So you never feel doubt. It means you refuse to let doubt become your final decision. It is choosing to stand on God's word even when emotion, no? Piliin pa rin po natin na tumayo, nakaangkla, sa salita ng Panginoon, even when your emotions, your feeling, your logic, or circumstances po are pulling you away. Now, tingnan mo natin, no? A wavering faith, sabi po dyan, says, baka hindi na matuloy, parang imposible na, etc., etc. More on the negative side, kapag yung faith natin ay na-wave. No? Pero
a steady faith, yung pong steady faith o focus faith or fixed faith, ang sinasabi po niya, God already promised it, no? If God said, He will do it, no? Yan po yung dapat i-declare natin, not on the wavering faith, but on the steady faith. Yan, no? Sabihin natin, no? Pag may mga pressure, delay, situation, problem, difficulty sa ating buhay, no? Yun ang ating dapat sinasabi, nilideclare. God already promised it. If God said, He will do it. Amen? Amen? Oh, hallelujah. Oh, so, tingnan natin, no, and ultimately, okay, uh, ultimately, faith that does not waver, no po, is anchored not in the changing situation, but in the unchanging God. Alam niyo po, madalas ang tao na apektuhan siya, yung maraming mga nagko-contribute sa buhay natin pag may mga nangyayari yung mga situations huwag nating payagan na siya yung magdikta sa atin, but in the unchanging God. Di po ba? Amen? Ibig sabihin po, sa madaling salita, ang matibay po na pananampalataya ay hindi nakabase po sa pabago-bagong sitwasyon ng buhay. Tama po, ang tao, ang sitwasyon, ang lahat nagbabago, no? Kundi nakaangkla dapat sa Diyos na hindi po nagbabago. Amen? Magbago man lahat, magbago man sitwasyon, anuman ang pagtaas, pagbaba, bawas, ano yun, close, open, ng mga, ayan, yung situation sa ating mga situations ngayon, pagbaba, pagtaas ng mga bilihin, kahit magulo o mahirap po ang paligid, nananatiling matatag ang faith kasi ang tiwala mo ay nasa Diyos, hindi po sa circumstances. Amen? Amen? Say it amen. Ayan. So, application, application po natin po the faith that does not waver. Maraming believers po ngayon, madaling mag-waver. Baka isa ka dyan, ha? Baka isa ka dyan. Pag may delay, pag may sakit, pag may financial struggle, pero through faith, no? Says, hindi nagbabago ang Diyos kahit nagbabagong situation because faith is not denial of reality. It is trust beyond the reality. Okay, so that's number one. Number two, faith that does not focus on self but on God. Hindi po nakatingin po sa Diyos, hindi po sa sarili. So sabi po sa ating talata, he faced the fact but was not discouraged, no? Yes, tama po. Opo, Abraham saw the reality. Pero hindi po siya doon tumingin, ha? O tumigil, hindi po siya doon nakapokus sa my body is dead. Sabi kasi ng description kanya it seems like yung katawan ni Abraham ay dead na, patay na, but God is alive and able. Yun po yung magandang makita natin. So ibig sabihin po, faith that's not focus on self but on God means shifting your attention away from your limitation and fully fixing your eyes on God's ability, character, and promises. Alam niyo po, tayong tao, limited, ang lahat ng ating bagay, resources, everything sa buhay po natin ay limited. But itong maganda po, when we focus or fully fixing our eyes on God's ability, character, and promises, wow, iba po yun, na nai-excite tayo sa ganung situation instead of looking doon sa mga pagkakamali, pagkukulang, kasalanan, kapalpakan, kalokohan natin sa buhay po natin, That's the reality. Pero makita po rin po natin na beyond that, merong ang ating mga mata, ang ating paningin, ang ating pananampalataya ay palaging nakapokus, on God's ability, character, and the promise, in Romans 4:19, ay sinabi po doon, Abraham faced the fact, sabi diyon, faced the fact that his body was already as good as dead, He acknowledged reality but did not stay there. Yes, may realidad sa buhay natin. This is the reality, may pagtaas, pagbaba ng mga
bilihin ng crudo, may close open, yan sabi doon sa ano yun, uh, sa doon sa pinag-aanuhan ng mga barko, close open, close. Hindi po yan ang ano magdidikta, hindi po yan ang finality na dapat nakikita natin situation. I-acknowledge, dapat acknowledge din natin, no? May kakulangan tayo, mayroon tayong mga pagkakasakit, mayroon tayong mga uncertainty. Yes, hindi naman natin pwedeng, Lord, let question si God na bakit dumadating ako sa ganito, no? Ng realidad. Yes, okay. There is a reality, but we acknowledge, no, na mayroong Diyos na hindi permanente, sa mga situation natin. Temporary lang. Sabi ko nga po, lalakaran lang natin ang mga ito, no. The reality is na lumalakad tayo, yes, andun tayo sa situation, lalakaran lang natin, pero wag nating tatambayan. Yan ang palagi ko sinasabi, no. He acknowledged reality, but he did not stay there. He did not build his faith around what he could or could not do, no. Instead, no, Abraham anchored his confidence on what God is able to do. No, importante po 'yon, no. Na ikaw ay may confident, meron kang tiwala, katatagan, ano po, sa salita ng Diyos, no. So, tingnan ho natin ito, no. Self-focused faith often sounds like what? I can't do this anymore. Yan, I'm too weak. Wala na akong pag-asa. O yan ka na naman, no? Nasa negative thoughts ka na naman. Nasa negative self-focus. But God-focused faith says, God is still able. Wow, hallelujah. God's promise is greater than my limitation. Amen. My weakness is not the end of God's power. Hallelujah, no? Siyempre sa family, no? Kanina lang, sabi ni Beth sa akin, mukhang nagkukulang na tayo. Mukhang short na tayo sa budget. Hindi ako kumikibong, umingiti lang ako sa kanya. And in my mind, sabi ko, oh yes, yeah, may track record si Lord sa atin. Still our provider. He will show us na yung kanyang track record na siya ay our provider, sustainer. Diyos pa rin natin siya. So it's okay, no? Hindi ko naman sinabing wag nating ibulalas yung ating feeling. Yes, sometimes it's okay, no? It's a relief na sabihin natin sa Panginoon, Lord, magkukulang na kami, wala na kaming ganito, ganyan. But still, no? But still, wag ka magtapos doon, no? Sabihin mo, God is still able. God's promises is greater than my limitation. My weakness is not the end of God's power. Wow. Amen. Hallelujah. So, kapag self-focus po tayo, no, laging limitation nakikita natin. Sabi natin, no, hindi ko kaya, too late na, wala akong chance. Yan yung mga natin, self-focus. Pero kapag God-focus, ito maganda. God is able, God is sufficient, God can still do it. Yan po ang dapat natin pong makita, no? This kind of faith doesn't deny your situation. Sabi ko, it simply refuses to make your situation the final authority. I-refuse mo yan, i-rebuke mo yung feeling na yan, emotion na yan, no? It's not the temporary lang yan, no? Your situation is temporary, pero mayroong final authority ang salita ng Diyos. Kapag nakatuon ka po sa iyong sarili kasi po, alam niyo yon, nakikita mo ang imposibilidad, no? Pag nakapokus ka sa situation mo, sarili mo, okay? Ang hihina ka, nalulungkot ka, no? May iyak ka, yes, no? Feeling yun, emotion yun. Pero kapag nakatuon ka po sa Diyos, nakikita mo ang posibilidad. Amen? Kaya naman po, hindi pinahan ng loob si Abraham dahil ang kanyang mga mata, ano po, ay hindi nakatuon sa kanyang kahinaan, sitwasyon, kondisyon, kundi sa lakas ng Diyos. Kaya yan po yung ating application, no? Okay? So what you focus on determines what you will fear or what you will believe. It means your attention, your attention shapes your faith. Alam niyo po ba 'yon? Yung circumstances, yung situation, attention natin, sineshape po niya your faith and emotion. If you focus on problems, ito po makita natin, no? If you focus on problems, you will fear, no? Makakaranas ka ng takot.
But if you focus on God, ano po ang magiging? You believe. So, you choose your fear or you believe. Yan lang po no. So, kayo po sumagot yan. You choose between fear or faith. Okay? So, number 3 and last, faith that glorifies God is this, faith that is fully persuaded on God's power. Ganap na kumbinsido sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Fully persuaded that God had power to do what He had promised. Wow, yan po yung confident ni Abraham. Yan po yung kanyang sinabi, no? Fully persuaded that God power to do what He had promised. Yan po ang maging litanya natin. Ano po? Abraham, ano po? Reach a level of faith. Alam niyo po nung sinabi niya yan, Abraham reached a level of faith na hindi lang I hope God can, but I know God will. O, iba po yun. I hope, but iba po yung sinasabi ng I hope God can. Pero pag sinabi natin I know God will, no? He believed that God, no po, is not just able, but abundantly able, infinitely able, immeasurably able. Wow! Level up ng kanyang pananampalataya, talagang todo-todo, no? Yung kanyang level up ng kanyang pananampalataya. Sa Ephesians 3:20 says, God can do, sabi doon, God is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or imagine. No? Tingnan niyo po ang track record ng Diyos sa Ephesians 3:20. Yan po yung isa sa mga life verse na lagi ko pong pinangahawakan. God is able to do what? Exceedingly, abundantly, above all that you can ask or imagine. O saan ka pa? Ano? Andun lahat. Wala ka pong maisasantabi doon sa pangako ng Panginoon, no? Exceedingly, abundantly, above all that you can ask for. O saan ka pa? O magrereklamo ka pa ba na may mga problema ka? Sabihin mo lang, problem, oh. Ito ang katapat mo. O sakit, ito ang katapat mo. Pagkukulang, kakulangan, ito ang katapat mo, Ephesians 3:20. So mga kapatid, faith that is fully persuaded in God's power means having absolute confidence that God is able to do exactly what He promised. No, without doubt, hesitation, or second guessing. Kaya po ako excited po ako eh. No, I'm every day, no, very hindi lang excited, super expectant kasi araw-araw I claim and I declare, my confident po ako that yung glorious destiny ng Diyos, His promises, is done, yes and amen, is sealed. Hallelujah, over our family and ministry. And that also my prayer declaration po sa inyo. Ano po yung track record ng Diyos, isa lang yan, yung Ephesians 3:20 ang makita po natin. So in Romans 4:21, Abraham was fully, sabi doon, persuaded that God had power to do what He had promised. Okay? This is not a maybe. God can kind of faith, but I am convinced God will kind of trust. I am convinced. Sabi mo nga, I am convinced. Fully persuaded. Sa kapangyarihan at pangako ng Panginoon. Alright, so to be fully persuaded means your mind is settled, no? Your heart is at peace, no? Your confidence is anchored in what? In God's ability, not your situation, kapatid. So, it recognized that God is not limited by time, age, sickness, resources, or human impossibilities. He is what? All powerful and faithful to His word. Di ba? Siya po ay all powerful, no? Omniscient, okay? Omnipotent, and all-present God sa ating buhay, sa kanyang faithfulness, sa kanyang salita sa atin. So sa madaling salita po, no? Sa madaling salita, lubos na nahikayat ang pananampalataya, lubos na nagtitiwala na gagawin po ng Diyos ang kanyang sinabi, anuman ang tsura at sitwasyon ng iyong buhay po ngayon. So tingnan natin, ano po application ito pong number 3, faith that is fully persuaded in God's power. The problem is not that God is unlimited. The problem is what? Often that our expectations are too low. Yun po, naku po.
Baka yung expectation natin po sa Panginoon mababa, mahina, maliit. Hindi po. God is a big God. So sabi ko palagi sa sarili ko, no, I always remind myself, God is a big God. So I will dream big, big. Because God is a big God. I dream big for God. So ano bang in-expect po ninyo sa Diyos natin? Ha? So baka expectation are too low. God is unlimited, mga kapatid. So itodo mo na. Sabi nga, todo na to. So ikaw ay mangangarap lang naman, mangarap ka ng na ang pangarap ay kayang-kayang gawin ng Diyos because He is a big God. So big God, big dreams. Amen? Big dreams, big God. Oh, God is unlimited, but our faith often puts limit on Him. So yan mahirap, no? Nililimitahan natin ng Diyos pang-ayon sa ating pananampalataya. So wag nating limitahin, no? Yung ang Diyos na may kakayahang siya ay Diyos na unlimited, unstoppable, unbreakable, unshakable, unbeatable, no? Sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. So sa madaling salita, hindi po si God ang limitado, kapatid, no? Yung faith natin ang naglalagay ng limit po sa inaasahan ng Diyos para po sa atin. So in conclusion, no po, Abraham's faith climbed the ladder of God's promises. Nakita ko ninyo? Climb the ladder. Can you imagine? No? Si Abraham, di siya nag-stay. No, hindi siya lang doon sa status quo, kundi siya po ay nag-level up ladder, parang umaakbang, no, sa pataas. Okay, sa mga pangako ng Panginoon. At doon niya nakita ang sabi po doon, treasure house of blessing. Wow! Akin yun, kamo, treasure house of blessing. Gusto mo ba yun, kapatid? Treasure house of blessing? Yes! So, katulad ni Abraham, yung ating pananampalataya ay umahakbang, no? Step up, level up the ladder of God's promises. So the challenge is simple, no? Sa po sa atin, no? Don't waver in the promise. That's number one. Don't focus on your limitation. And number three, be fully persuaded in God's power. And then, balikan ko po yung sinabi po ni A.B. Simpson sa ating devotion. Kaya maganda po ito. Sabi niya, A.B. Simpson, he said, and I quote, the way to find God's treasure house of blessing is to climb the ladder of His divine promises. Those promises are the key that opens the door to the riches of God's grace and favor. So, final declaration. Sabihin natin po ito. Mag-unmute po kayo. Okay? If you're able, sabihin natin, sabay-sabay po tayo. I-declare natin with confidence sa ating pong buhay itong final declaration. Okay? Sabay-sabay tayo. Ready? Go. My God My is God is not just able. able, He He is is abundantly, generously, and eternally eternally able. able. Praise Remember, God. kapatid, Hallelujah. remember, Amen. eternally, hindi po sinabing temporally, eternally able, no, sa mga pangako po ng Diyos po sa atin. Okay, so thank you for letting me share the word of the Lord today. Faith that glorifies God. Shalom and God bless. God bless po.